Magandang umaga mga kababayan. Mga kwento ng malasakit, pag-asa at pag-ibig sa kapwa ang muli nating tutunghayan sa umagang ito. Mga kwentong hindi lamang makapagpapatibay ng ating pananampalataya, kundi magbibigay din sa atin ng inspirasyon na tumulong sa abot ng ating makakaya. Ito ang MCGI Cares. Sa pagsapit ng gabi, may mga lugar na tila mas nagiging mahirap tahakin, lalo na para sa mga residenteng umaasa lamang sa kaunting liwanag upang makauwi ng ligtas at maipagpatuloy ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa isang coastal barangay sa Rizal, matagal ng hamon para sa mga residente ang dilim tuwing gabi, ngunit ang kanilang hinaing ay hindi hindi napapansin. Dahil sa malasakit at pagtutulungan, 25 street lights ang naipagkaloob at nai-install sa kanilang barangay. Mga ilaw na hindi lamang nagbibigay liwanag sa kalsada, kundi nagbibigay din ng dagdag na seguridad, ginhawa at pag-asa sa buong komunidad. Dito sa barangay Navotas, Cardona, Rizal, pangingisda ang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng maraming mamamayan. Ngayon yung po masasaksiyan yung cream dory na yung pong naahuli namin ngayon. Minsan po ay marami, minsan po ay kukunti. Dito na tayo, sa kaisa. Dito na tayo. Ayan, siguro mga 5 kilo na siguro, 4 kilo na. Humigit kumulang 70% ng mga residente rito ay pangingisda ang ikinabubuhay. Isang komunidad kung saan ang bawat umaga ay nagsisimula sa paghahanap buhay at ang bawat gabi ay nagiging alalahanin sa kaligtasan ng mga naninirahan dito. Dahil sa lawa na kasalalay ang makakain ng kanilang pamilya, walang pinipiling oras ang pagtatrabaho rito. Isa si Ferdinand Figuracion, sa madaling araw pa lang ay nag-aayos na ng kanyang mga gamit, bangka at lambat sa dilim, kasama ang kanyang kapwa mangingisda na si Edward de Tablan. Umuuwi lamang sila kapag hapon o kapag gabi na. Pero sa bawat pagpalaot at pag-uwi ni na Ferdinand at Edward sa Pampang, isang malaking problema ang araw-araw nilang kinakaharap. Ang kawalan ng ilaw sa daan at dalampasigan. Karaniwan kasi ang pagpalaot dyan, merong alas 2 sa madaling araw, may alas 3 sa madaling araw, ganun. Meron din nga alas 4, depende sa sa sitwasyon. Then meron din po naman na sa uwi naman sa siguro mga 9 o'clock or 10 o'clock. Napakahirap talaga pagka wala kang ilaw. Kahit naman sino, halimbawa pumikit ka, di ba't madilim. Pagka wala kang ilaw, yun nga may tendency na mapahama ka, maaksidente kang madapa. Tapos yung mga gagawin mo, hindi mo nakikita ng maliwanag dahil wala kang ilaw. Madilim. Mahirap kumilos pag madilim. Hindi lang aksidente ang dala ng dilim. Dahil sa kakulangan ng ilaw sa baybayin, nagiging madali rin para sa mga mapagsamantala na sirain at tangayin ang kanilang mga lambat at huli na mismong ikinabubuhay ng mga mangingisda dito sa Cardona. Sinisira po yung aming mga lambat na ganyan. Tapos nilalagot po yung mga tali. Siyempre sa pag-aasikaso namin, halos dugot pawis ang aming puhunan. Tapos paglaot namin, makikita namin doon sa aming pamalakaya, mga sira-sira na lambat. Ayun o, isa sa masakit sa nangyayari sa amin dito. Dito, naharap-harapan dito, nawawalan kami ng bangka dito.
makina. Dito, hindi lang sa ibang lugar, halos lahat dito sa isla, ay nawawalan din ng bangka. Talagang maaawa ka sa sitwasyon ng nananakawan ng bangka dito kasama yung makina. Minsan makina lang ang kinukuha, ganun. Ganun ang... Din po na wala pong ilaw. Epekto ng walang ilaw yun dahil nga madilim. Ang kawalan ng ilaw ay hindi lang problema ng mga mangingisda. Araw-araw din itong alalahanin ng mga residenteng naglalakad sa madidilim na kalsada ng barangay. Madilim ang dito kasi gawa nga ng walang kailaw-ilaw dito sa aming daan. Kita naman yung aming daan, puro batuan. Para po sa mga kababayan po natin dito sa isla, para po sila hindi naman po sila ilang na maglakad. Sa po naglalakad sila sa dilim, mamaya madapa sila, makaapak sila ng hindi inaasang mga gumagapang sa lupa sa pagkakasanhi pa ng pagkakat ng kanilang mga katawan. Sa pamamagitan ng Members Church of God International at sa pangunguna ni Kuya Daniel Razon, isinagawa ang Solar Streetlight Project sa Barangay Navotas, Cardona, Rizal. Sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagbabayanihan, naitayo ang 25 solar street lamps sa mga lugar na matagal nang nangangailangan ng sapat na ilaw. As we go on sa ating mga paggawa, yung ating sama-samang paggawa ng mga magkakapatid, nakikita natin kung paanong nahahawi ang dilim. Bakit? Lumiliwanag yung ilaw ng kapatiran, nahahawi ang dilim. Ipinakikita ng Diyos sa atin paano tayong dapat na makorek, paano tayong dapat na mag-level up ng ating mga paggawa sa kabanalan. Yung paggawa natin na maabot natin, meron tayong inaabot, yung kasakdalan ng ating mga paggawa. Natutuwa at nagpapasalamat kami ng marami. Una po ay sa Panginoon Diyos at pangalawa po ay sa MCGI na tumulong dito sa amin na para kami magkaroon ng ilaw at dumiwanag itong aming daan. Kami po ang buong sanggunan ng barangay nagpapasalamat dahil sa napakalaking tulong po na ibinigay sa amin. Una-una, ang ginamit ang Diyos. Pangalawa, ang Diyos ang ginamit ang MCGI. Pangalawa, si Brother Daniel Razon. At yung mga kasamaan, mga kapatid natin, nagpakahirap. Kayo, yung mga media, tapos yung mga kasamaan na nagsakripisyo para maitayo itong mga solar light na bali 25 piraso sa aming barangay. Ito po yung napakalaking bagay sa amin, lalo na yung peace and order. Matutulungan po nila ang kapayapaan sa aming barangay, lalo na pagring ng gabi. At di po namin makakalimutan ito, ang nangyayaring ito. Ito po ay sa aming sanggunian, isang legacy po ito na hindi makakalimutan. Salamat po sa Diyos, pag-ibig. Ang 25 solar streetlights na ito ay hindi lamang simpleng ilaw na nagbibigay liwanag sa dilim para sa mga mangingisda. Ito ay nangangahulugan ng mas panatag na pagdaong sa pampang para sa mga residente. Ito ay nangangahulugan ng mas ligtas na pag-uwi sa kanilang mga mahal sa buhay at para sa buong komunidad. Ito ay isang paalala na ang pagmamalasakit at pagtutulungan ng bawat isa ay liwanag na humahawi sa kadiliman ng pamayanan. Isang ginang mula sa Carmen, Agusan del Norte ang kabilang sa mga natulungan ng MCGI Mobile Dental and Optical Clinic nang magtungi ito sa kanilang lugar. Pero higit pa sa check-up at mga salamin sa mata ang kanyang natanggap dahil isang sorpresa rin ang ipinagkaloob sa kanya. Tunghayan natin ang kwentong ito
ng malasakit at pag-asa, isang sorpresa na tunay na nagbigay ginhawa sa isang nangangailangan. Gaano kahirap pagsabayin ang maging ina at ama. Marahil walang eksaktong sukatan ang bigat ng responsibilidad na ito. Ngunit paano kung ang tungkuling ito ay kailangan mong panindigan kahit sa edad na ikaw naman ang dapat inaalagaan? 54 na taong gulang na si Nanay Evelyn. Sa maliit na bahay na ito sa bayan ng Carmen Agusan del Norte, naninirahan si Nanay. Kasama ang kaniyang 3 apo. Yung papa nila at mama nagtatrabaho, kaunti lang ang saod. Tapos ako lang umaasa sa papadalan nila para makapagbili ng mga pagkain, mga pangangailangan sa bahay. Yung pambaon din, tapos pamasahe papunta sa school. Wala naman din akong pinakikitaan dito sa bahay, parang rakit-rakit wala din. Ano rin, ako ay may sakit nga, yung hika. Pag inatake ko, punta na ako doon kahit madaling araw. Kasi hindi na ako makakatulog. Pag alanganin, hindi na ako mag-ano sa ilang nga manghiram kasi gabi na eh. Sa mata ko, kasi yung pag nag-ano ako ng maliit na litra, para magluha, may problema talaga ang mata ko. Sabi ko, magpapacheck up ka sa mga ano niya. Ang mahal-mahal naman ng bayad, pati ang juice. Kaya dito na lang, kahit mahirap, titiisin na lang kasi makakaraos rin. Hanggat kaya ko pa. Sabi ko talaga, hanggat kaya ko pa, mag-alaga pa ko sa kanila. Sa kabila ng hirap, masaya silang nagsasama. Kahit madalas ay kulang ang padala galing sa anak. Maligaya kung sama-sama. Ngunit isang bagay ang hindi maiiwasan. Habang tumatanda si Nanay, ay pahinari ng kanyang katawan. Yun lang talagang hinihingi ko nga. Panginoon, bigyan mo talaga ako ng lakas ng loob. Kasi yung mga bata hindi pa nila kaya na yung maggawa-gawa dito sa bahay. Paano na lang kaya kung wala na ako? Anong pangarap mo? Doktor, Bakit? tabang sa may sakit, Kinsahin mong unang tabango? lula, Bakit? si hubak, Sa maning batiyon. kaya lakot. Doktor ang pangarap ni Kayden. Sa murang edad, natutunan niya kung ano ang mas mahalaga sa kanya. Ito ay ang kanyang lola. Kahit gaano kahirap, magkasama-sama kami sa aking mga apo. Yun ang pinakamalaga talaga sa akin. Kasama ko sila. At nitong August 7, 2026, nang mabalitaang mayroong libreng check-up sa mata, ay di na nagdalawang isip si Nanay na pumunta. Tila isang tugon sa matagal niya ng pangarap. Oo, first time talaga. Ngayon, first time pa. Salamat ko sa Panginoon kay siguro giguide niya ako nga. Nagkakataon din nga sa optical ba nga makapunta rin ako dito. Ngunit hindi lang check-up at salamin ang naghihintay kay Nanay Evelyn. Kasama ang mga kapatid sa MCGI, mayroon pang nakahandang sorpresa para sa kanya at sa kaniyang mga apo. Ay, Pasok po. Bigay po sa inyo ng MCGI po. Salamat. Sige, tingnan niya po. Tingnan niya po. ay salamat ginaninibulizer. Ay salamat. Ngayon, kahit anong oras na atakihin, meron na talaga akong nebulizer. Ay, salamat sa Panginoon. Pinakinggan talaga sa Panginoon. Ito talaga ang ano ko, ang laser. Oh, matagal ko na talaga itong pangarap nga maka-nebulizer. Kuya Daniel, malaking tulong ito sa akin kasi hindi na ako manghiram sa
kapitbahay namin kasi may sarili na akong nebulizer nga binigay mo sa akin. Salamat sa Diyos, tsaka siya ang nagbigay ng giya para matulungan ako ng ganito, tsaka yung mga grocery. Maraming salamat po. Sa likod ng pagod at karamdaman, may isang bagay na hindi nawawala kay Nanay Evelyn, ang pag-asa. At sa bawat pagsubok, ang tunay na pag-asa ay ang Diyos. Gaano man kabigat ang buhay, may dahilan pa rin upang tayo ay magpatuloy. May mga kababayan tayo na kahit kapos sa buhay ay patuloy na naghahanap ng paraan para makatulong sa iba. Isang halimbawa rito ang isang person with disability mula sa Pampanga na sa kabila ng kapansanan ay hindi niya hinayaang maging hadlang ito para makatulong. Sa bawat blood donation drive na kanyang sinasalihan, nakikita niya ito na isang pagkakataon upang makapagbigay ng pag-asa, lalo na sa mga pasyenteng nangangailangan ng dugo. Tunghayan natin ang kanyang kwento. Araw-araw, may mga pasyente sa Pampanga na naghihintay ng dugo. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, kundi ngayon. At sa bawat oras na kulang ang supply, may buhay na nakasalalay. 1 out of 7 na mga pasyenteng na-admit sa hospital, mangangailangan ng dugo. Sa general ward, 6% ng mga pasyente mangangailangan ng dugo. Mga pasyente namang nasa ICU, nasa 25% ang kailangan masalinan ng dugo. Karamihan po ng mga pasyente na nangangailangan ng dugo dito sa Pampanga, dito po na idadala na po sa JBL. Isa sa 3 tao sa buong buhay niya mangangailangan siya ng dugo. Kapag naririnig natin ang salitang donor, kadalasan ang naiisip natin ay mga taong may kakayahang tumulong. Pero paano kung ang taong tutulong ay siya ring maraming limitasyon sa buhay? Hindi siya mayaman, may sarili rin siyang mga pagsubok. Pero hindi iyon naging dahilan para isipin niyang wala na siyang maibibigay. Dahil may isang bagay siyang kayang ibahagi, ang kanyang dugo. Nung nalaman ko, nung tinatawag nila na MCDI, yung pwede pala mag-donate doon. Basta kung gusto na talaga makapag-donate, mag-donate. Kaya nalaman ko, yun din ako nagdalawang isip. Nagbahagi din ako dahil kahit yun lang maparaan, makapagbahagi ako dahil sa pag-donate ng dugo. Unang umpisa ko mag-donate ng dugo, taong 2022. Regular ako, 10 beses na po ako nag-donate. Sa awa ng Diyos naman, kahit paano, hindi pa naman ako na-reject sa 10 beses ko sa pag-donate ng dugo. Hanggat may dugo, kung kaya ko ibigay, yun na ibibigay ko. Siyempre, ang dugo naman, yun naman talaga ang doon sinasabi na yung dugo ay dugtong ng buhay. Kaya hindi po ko magsasawa magbigay ng dugo. Hindi ko pinangihinaan kasi alam ko naman may gabay sa akin. Una sa lahat, sa Diyos. Sa Diyos mismo ako nagpapasalamat. Kasi kahit anong nangyayari, binibigyan niya ako ng lakas. Kaya ako hindi pa ako nagsasawa tumulong. Kahit sa ganitong paraan lang, makapagbigay ako, makibahagi. Yung spirit of altruism na gusto nilang magbigay ng dugo, na wala naman silang inaasahang kapalit, pero gusto lang talaga nilang makatulong sa kapwa. Yan, nakakataba din po ng puso po nakakita ng ganun. Kaya kami, sige, sa mga DRO ko, sige, wag tayong mapagod na magkolekta ng dugo kasi madaming umaasa sa atin, maraming buhay ang pwede nating matulungan. Hindi ko masasabi ko sa MCGI,
Nako, talagang blessed po kayo, no? Masyado. Isa kayo sa mga number 1 na nakakapagbigay po ng dugo dito sa amin sa JBL, no? Number 1 in the sense na madami kayong mag-donate, pero at the same time, no, tingin ko napaka-healthy ng MCGI dahil kunti lang din ang inyong mga nire-request sa amin na dugo. Ilan lang yung rejection ilan lang yung hindi nakakapasa. Halos lahat papasa. Kasi walang mga bisyo. Marami pong salamat po sa MCGI. Sana wag po kayong magsawa sa pagtulong sa amin dito sa JBL. Ilang minutong pag-aalay, ngunit para sa isang pasyenteng naghihintay, maaari itong maging dagdag na pagkakataong mabuhay. Hindi kailangan Salamat po sa inyong pagsama sa amin sa umagang ito. Sana ay nakapaghatid sa atin ng inspirasyon ang mga kwentong ating natunghayan upang tayo ay laging maging bukas sa pagtulong sa mga nangangailangan. Pansamantala, dito po muna nagtatapos ang ating programa. Kung loloobin ng Diyos, muli tayong magkikita-kita sa susunod na linggo para sa iba pang mga kwento ng pag-asa, pananampalataya at pag-ibig. Sa awa at tulong ng Diyos ay magpapatuloy ang pag-abot ng MCGI sa mga nangangailangan dahil MCGI cares, the legacy continues. Works of faith, hope, and love for the glory of God. Salamat po sa Diyos.